July 4, you confirmed na naghiwalay na kayo ng iyong boyfriend na si Mark Apo. Pascual, na isa ring content creator. Bakit? I mean, I wanted to ask you, bakit kayo naghiwalay? Tito Boy, napagod na po ako. Napagod ako sa mga betrayal, sa pain na nararamdaman ko sa araw-araw. At saka yung trauma na nabibigay niya sa akin during our relationship. So, yun po ang reason ba't na kami naghiwalay. Nakita ko yung post na yun, betrayal at saka pain. Pero, Sashna, nung nag-post ka at nag-post si Mark, you spoke about betrayal and pain, pero punong-puno ng pagmamahal ang inyong paghihiwalay. Pero let me go first to the betrayal and pain. Dahil, what betrayal are you talking about? Hindi lang naman dahil nag-cheat. wala kaming away or napag-usapan regarding sa mga third party. Pero kasi pagdating But sa was there cheating? Wala pong cheating. Walang Okay. cheating. Pero for me, cheating kapag may mga... Meron ako mga hindi nalalaman, katulad na nangungutang siya sa mga friends ko, sa mga influencer ko na kaibigan na hindi ko alam. Para sa'yo, that's cheating. Of course. Siyempre, naging live-in partner ko po siya eh. So for me, parang hindi ko siya ganun kakilala dahil ang dami kong hindi nalalaman sa kanya na nalalaman ko na lang sa ibang tao. So for me, cheating yun. And that caused a lot of pain. Sobra po. At saka ito'y paulit-ulit. Paulit-ulit, hindi lang isang beses, siguro mga 10 beses ko nang nalalaman. And every time ginagawa niya, hanggang dumating doon sa 10 beses, you would forgive. Always, chance. Binibigyan ko siya palagi ng mga chances kasi naniniwala ako na makakabangon siya. Kasi partner ko siya, sino bang gusto malugmok yung isang tao, di ba? So that time, paulit-ulit ko siyang pinapatawad, binibigyan ng chance na baka magbago pa since wala kaming away or issue regarding sa mga third party. So for me, baka kaya pa kung pera lang naman ang problema. Na-notice ko yan dahil doon sa post nyo, ikaw, pinili mo alalahanin yung mga sweet moments. Hindi ko malilimutan yung pinagmamaneho mo ako. Hindi ko malilimutan yung mga gandang bagay. Hindi ko malilimutan lahat ng ginawa mo sa akin, lahat ng pagtulong mo. Hindi ko malilimutan yung nandiyan ka sa tabi ko, sa lahat ng pinagdaanan ko. Hindi ko malilimutan yung pagsama mo sa akin sa journey na ito, di ba? Pero, doon ka ba bumigay sa pagkakautang niya ng 50 million pesos No. sa iyo at sa iyong pamilya? Hindi doon. Hindi po doon, kasi pinatawad ko pa siya doon eh. Ang hindi ko na po kaya, yung nadadrag na yung name ko, kasi pangalan ko na lang yung meron ako, Tito Boy. Mawalan man ako ng pera, meron akong pangalan na iniingatan. So that time na matagal niya sa akin tinago na meron pa siya mga pinagkakautangan nang hindi ko talaga alam. So yung time na parang dire-diretso ko lang nalaman, sa influencer na kakakilala lang natin, may utang ka agad, doon na po ako sumabog. Kasi sabi ko, during our relationship, sinabi ko na kapag minalaman ako na nangungutang ka pa rin, tama na. Can you be more specific without having to name names? Isang araw gumising ka tapos bigla ka makakatanggap ng message o kaya ng call na... Everyday po yun. Oh. Yes po, hanggang sa naiipon na, isa pa, lagi na lang isa pa. Anong mga amounts ito? Kasi... Meron pong 12 million, merong 100, so iba-iba po kasi. Kasi umabot ng 150 million pesos Yes. ang kanyang utang. Yes. Pero si Mark naman sa kanyang post, nabasa ko rin, hindi niya idinideny, hindi niya itinatatwa. Sinasabi niyang nagkautang talaga siya. Medyo hindi, I don't know if he used the word naloko or natalo lamang doon sa crypto Opo. currency investment. Yes po, nakikrypto kasi siya. So, matagal ko na siyang pinagbawalan doon dahil wala naman po talaga nangyayari. And then, nagpalihim niya rin pong ginagawa yun sa akin, na nagkikrypto pa rin siya. Okay. So, kaya siya nagkakaroon ng utang. And then, tapal-tapal po kasi yung nangyayari. Kunyari po na loss yung investment sa kanya. And then, kailangan niya pa rin pong bayaran hanggang sa mangutang siya ng mangutang. So, feeling ko, hindi na po nababago yung ganung cycle. Totoo nga yung sinasabi na hindi mo mababago yung lalaki dahil mahal mo lang siya o mas mahal mo siya kasi hindi po talaga siya nagbabago. Oo. At saka umabot ito ng 150 Yes. million at sa 150 million pesos na utang, 50 million doon ay galing sa iyo at sa iyong pamilya. Yes po, sa akin po yun. Actually, Tito Boy, hindi naman po isang bagsakan na 50 million. Sabi mo nga, mga magkano? Una- 5, 10, ganon? Una po, ganun po. Kasi nung una po kasi, kada pinapahiram ko siya, naibabalik niya naman po. And then yung mga panahon na po kasi yun, meron naman talaga siyang pera. Then po, yung mga ma'am ko kasi lagi ako nakikinig sa mama ko po na
Met Your Mom. Naalala ko yun. Opo, matalino din kasi yung naging ex-partner ko na talagang ang una niyang nilalapitan yung family ko. Okay. So, dun po niya ako nakuha talaga. And then, una nag-invest ng mom ko, and then ako na, dire-diretso na. Actually, hindi siya investment kasi po, hiram lang po talaga yun eh. So, then after nun, wala na sa akin bumabalik na pera. At pag wala na bumalik sa akin na pera, tinatanong ko siya, nasa na yung money ko, ganyan. Hindi, pinapaano ko pa, pinapaikot ko pa ng pinapaikot. Hanggang sa may buwan na, January 22, tanda-tanda ko to, 2024, biglang wala na, nasunog na lahat ng pera nyo.